Nagpasya si Ashley na puntahan ang abuela at dito lalapit upang matulungan si Ralph sa kinakaharap na problema. Ngunit nang makita ang kalagayan ng matanda, nagbago ang kanyang isip. May sakit ito at ayaw niyang malungkot o madisappoint sa kanyang abuela. Mabuti naman at nakadalaw ka, iha. Kamusta ang mga bata? Ngumiti si Ashley sa abuela bago ginagap ang palad nito. Nasa maayos sa kalagayan po sila at healthy. Kayo po, bakit nagkasakit ka? Dala ng katandaan, iha. Huwag ka na malungkot at magiging okay din ako. Lola, nagkaganyan ka ba dahil sa kasal nila Beauty? Napabuntong hininga si Lara. Ayaw niya sanang maungkat ang tungkol doon. Tama ang apo, nagkasakit nga siya dahil sa masamang balita. Ang ikinasama pa ng kaniyang loob, hindi siya hinaharap ni Justin. Si Beauty siya pa ang sinisisi dahil hinayaan pa umano na manatili si Ashley sa bansang ito. Lola, hindi po totoong gusto kong makipagbalikan sa lalaking yun. Kaya naurong ang kanilang kasal. Matipid na ngiti ang sumilay sa labi ni Lara at pinisil ang kamay ni Ashley na nakahawak sa kanyang palad. Alam ko yan, apo. Pagpasensyahan mo lang yung mga pinsan. Huwag ka mag-alala, magiging okay din ang lahat. Malungkot na niyakap niyang matanda at tikom ang bibig na tumango. Hindi rin siya nagtagal doon at ayaw niyang makaharap si Beauty. Ngunit nakasalubong naman niya sa hallway si Melissa. Nagmamalimos ka na ba kay Lola para maisalba ang bulok niyong kumpanya? Nanguuyam na tanong ni Melissa. Ang paggawa na kasamaan sa akin na lang bang nagpapasaya sa inyong magkapatid? Nabura ang nakakainsultong ngiti sa labi ni Melissa at matalim ang tingin ipinukol kay Ashley. Kulang pa yan at oo. Masaya kami kapag nakikita kang miserable ang buhay. Tumawa na mapakla si Ashley. Wala siyang maisip na malaking dahilan ng magkapatid para kaayawan siya ng mga ito. Mas nakakaawa kayo magkapatid. Kung walang pera at hindi manggagamit ng ibang tao, tiyak na hindi niyo ako kayang dalawa. Galit na tinabig ni Melissa sa balikat si Ashley. Huwag ka nga mayabang, dahil wala ka na ipagbalaki sa amin mula pa noon. Napatingin si Ashley sa kanyang balikat at pinagpag kung saan sumayad ang kamay ni Melissa. Bago gumiti ng nakakainsulto sa pinsan. Yun na nga eh. Wala akong ginagawa noon, pero ang laki na ng inggit niyong magkapatid sa akin. Kung noon dahil sa atensyon ni Lola, kaya kayo nagkakaganyan. Ngayon naman dahil sa lalaki. Sino mas nakakaawa sa atin ngayon? Isa kang baliw! Galit na sinugod ni Melissa si Ashley, ngunit bago pa niya ito naabot, natigil siya dahil sa sinabi nito. Huwag kang magsimula ng gulo dahil hindi kita uurungan. Napilitang ibaba ang kanang kamay na nakaredy na sana sa pagsabunot sa buhok ni Ashley. Hindi siya maaaring maging reckless ngayon dahil sa kanyang kalagayan. Nang maalalang ipinagbubuntis, umakto siyang nanghihina at dahan-dahang umupo sa sahig. Biglang naalala ni Ashley at kahit gano'n ang pinsan, hindi niya tumatiis. Tinawag niya ang katulong upang tulungang madala si Melissa sa silid nito. Buntis po kayo at bawal magpaka-stress, anunsyo ng doktor na siyang tumingin kay Melissa. Natutok ni Elizabeth ang sariling bibig at hindi makapaniwalang napatingin kay Melissa. Si Ashley na nandun pa rin sa silid ni Melissa, tahimik lang nakikinig. Hindi pa man kumpirmado pero may hinala na siya kung sino ang ama. Mabilis niyang nilapitan ang abuela at inalalayan ito dahil mukha ring nagulat ito sa narinig. Napayoko ng ulo si Melissa at hindi kayang salubungin ang tingin ng abuela. Salamat po, Doc. Hinatid muna ni Elizabeth ang doktor sa labas. Sino ang ama na pinagbubuntis mo? Galit na tanong ni Lara kay Melissa. Lola, huminahon po kayo. Napahigpit ang hawak ni Ashley sa balikat ng abuela nang bahagyang nabuhay ito mula sa pagkatayo. I'm sorry po, Lola. Nangyari po ito nung doon ako natulog sa bahay ni Marlon. Ang ibig bang sabihin ay ang lalaking yun ang ama? Nilingon ni Ashley ang tiyahin na umaaktong galit sa pagtatanong pero alam naman niyang gusto na nitong magtatatalon sa tuwa dahil isang bilyonaryo ang nakabuntis sa anak. Opo, hindi pa niya alam dahil isang buwan na siyang nasa ibang bansa. Ma'am, ano na ang gagawin natin ngayon? Mukhang nag-aalalang tanong ni Elizabeth kay Lara. Hindi maaaring hindi agad sila may kasal. At nakakahiya kapag lumaki na ang tiyan ni Melissa. Tiyak na magagalit din ang kanyang ama. Napabuntong hininga si Lara.
Disappointed siya sa apo at nabuntis na hindi pa kasal. Pero sa kabilang banda natuwa dahil isang kilalang tao ang nakabuntis. Lihim na napangiti si Melissa nang kinuha ng abuela ang numero ng madrasta ni Marlon. Alam niyang hindi papayag ang matanda na hindi siya may kasal sa lalong madaling panahon. Ayoko matulad si Melissa kay Ashley, ma'am. Umikot ang mga mata ni Ashley at hindi talaga pwedeng hindi siya maisali sa usapan. Para bang virus ang dala niya sa pamilya kung makapagsalita ang tiyahin. Pwede bang tumigil ka muna sa pagsasalita? Saka ibang sitwasyon ni Ashley kay Melissa. Naiiritang sita ni Lara sa kanyang manugang. Lola, alis na po muna ako at baka hinahanap na ako ng kambal. Paalam ni Ashley sa abuela at ayaw nang marinig ang drama ng mag-ina. Tama lang pala, naurong ang kasal nila Beauty. Kailangan maunang maikasal si na Melissa bago pa mahalata ang kanyang tiyan. Napailing si Ashley habang naglalakad palayo sa silid ni Melissa. Exaggerated na ang tiyahin at sobrang excited na gayong hindi pa naman nakakausap si Marlon. Napabagal ang hakbang ni Ashley pagkaalala sa lalaki. Ewan ba niya pero nakaramdam siya ng panghihinayang at lungkot. Nanghihinayang siya at sa isang pinsan niya lang napunta si Marlon. Tingin niya kasi ay hindi bagay ang pinsan sa lalaki. At lungkot, nakapa niya ang sariling dibdib. Hindi niya alam kung bakit siya nalulungkot. Dumiretso na nang uwi si Ashley pagkagaling sa bahay ng abuela. Pakiramdam niya, nanlalanta ang kaniyang katawan. Pagod ang puso't isipan sa samot-saring iniisip. Pagbaba ng taxi, naudlot ang pagpasok sa bakuran ng bahay na tinutuluyan. Nang may tumawag sa kanyang pangalan. Ashley, sandali! Gulat na nilingon ni Ashley ang lalaking kabababa lamang sa kotse. Anong kailangan mo? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo huwag ka nang lumapit sa akin at ayoko ng gulo? Kahit sandali lang, Ashley. Nag-aalala ako sa'yo kaya pinuntahan kita dito. Tinaasan ni Ashley ng kilay si Justin na siyang nangungulit sa kanya. Ilang beses na itong nagtangkang lumapit sa kanya ngunit iniiwasan niya. Please, gusto kitang tulungan sa... Hindi ko kailangan ng tulong mo! Putol niya sa iba pang nais sabihin ni Justin. Look, kaya kitang pautangin ng walang interes upang makabangon muli ang kumpanya niyo. Pagpupumilit ni Justin sa dalaga. At anong kapalit? Katawan ko? Nanguuyam niyang prangka kay Justin. Bumalatay ang lungkot sa mukha ni Justin at nasaktan sa sinabi ni Ashley. Ganyan na ba talaga ang tingin mo sa akin? Bakit? May iba pa bang dahilan? Awa, hindi ko kailangan yan. Kung galing lang din sa'yo. At wala rin akong balak makipagbalikan sa'yo. Kaya ayokong magkaroon ng utang na loob sa'yo. Napabuntong hininga si Justin at laylay ang mga balikat na nakatitig sa dalaga. Hindi ako titigil hanggang sa mapatawad mo ako. Pero gusto kong malaman mong nandito lang ako. Handang tulungan ka kung wala ka ng ibang malalapitan pa. Ramdam ni Ashley ang sincerity ni Justin pero hindi pa rin siya natutuwa sa kakulitan nitong mapalapit sa kanya. Tapatin mo nga ako. Bakit ginugulo mo pa rin ako? Hindi kita ginugulo. Gusto ko lamang na mapatawad mo na ako. Iniling ni Ashley ang ulo pakaliwa at walang buhay ang tinging ipinukol kay Justin. Gusto niyang matawa. Ang sabi nito gagawin ang lahat, mapatawad lang niya. Kapag napatawad na ba kita, lalayuan mo na ako? Napipilan si Justin. Biglang nalito kung ano ang dapat isagot sa dalaga. Napangiti si Ashley nang matahimik ang lalaki. Pinapatawad na kita. Sana wag ka nang lumapit pa sa akin. Lapat ang mga labi na sinundan ng tingin ni Justin ang pagtalikod ng dalaga. Napabuntong hininga siya bago nagpasyang umalis na. Sa Italy, napahilot sa sentido si Marlon habang kausap ang madrasta sa telepono. Iha, kailangan mo nang umuwi upang ayusin tong gusot na naiwan mo. Galit si Chairman Lara at gusto kang makausap ng personal tungkol sa pagbubuntis ni Melissa. Inaasahan na ni Marlon na mangyayari ito pero parang hindi pa rin siya handa. Wala siyang ibinigay na malinaw na sagot sa madrasta dahil ayaw niyang malaman ng mga ito ang araw ng kanyang pagdating. Balak niyang dalhin sa kanyang private island ang abuelo upang doon magpatuloy sa pagpapagaling. Marlon, nagdemo ng pamilya niyang makausap ka sa susunod na linggo. I will talk to them when I come home.
Nainis si Rochelle mula sa kabilang linya dahil sa malamig na tugon ni Marlon. Hindi niya man lang nahamig sa tinig nito ang tuwa na magkakaroon na ito ng anak. Ibinaba na ni Marlon ang telepono. Pagtingin niya sa abuelo, malungkot itong nakatingin sa kanya. Hindi pa rin ito nakakapagsalita ng maayos pero nakakatayo na to. Sir, ano po ang sunod kong gagawin? Tanong ni Jomar na kanina pa nasa harapan ng binata. Nakahanda na ba lahat ng gamit ni Lolo? Opo, natawagan ko na rin si Detective Melvin upang ihanda ang chopper. Good. Tumawag po si Attorney Ben kanina. Pinapaabot sa'yo na naayos na niyang kumpanyang pinatrabaho mo sa kanya. Satisfied ang mababanag sa mukha ni Marlon habang tumatango. Naipikit niya ang mga mata nang maalala ang aksidenteng nangyari sa kanila ni Jugs noon. Sir, mukhang lasing niyang nagmamanehong makakasalubong nating motor. Itabi mo muna ang sasakyan. Utos ni Marlon kay Jugs kahit mabagal lamang ang pagpapatakbo sa kanilang sasakyan. Biglang natumba ang motorcycle sa gitna ng daan. Ngunit laking gulat ni Marlon nang biglang sumulpot ang isang truck at sa kanila ang punta nito. Sinikap ni Jugs na makaiwas, ngunit nahagip pa rin sila at siya ang napuruhan. Sir, ayos lang po ba kayo? Tanong ni Jomar nang mapansin na napatiimbagang ang binata. Pakidala na si Lolo sa sasakyan. Sa halip ay utos niya kay Jomar matapos ang malalim na pag-iisip. Lalong naguluhan si Jomar sa ugali ng amo mula nang maalala nito ang mga nakaraan. May time na bigla na lang itong nagmumura at galit na itinatapon ang gamit na hawak nito. Nang araw ding yun, bumalik ng Pinas si Marlon. Ang balak na sa sunod na linggo pa, nagbago dahil sa mga nangyayari sa Pinas. Isa pa gusto na niyang makita ang kambal. Bihira niyang nakakausap ang mga ito sa video call dahil magkaibang oras. Dale, ano nang gagawin natin? Mukhang bumabalik na ang alaala ng kapatid mo. Kinakabahan na tanong ni Elizabeth sa anak nang mabalitaang wala na sa Italy si Marlon at Don Tasio. Hindi na rin malocate ang kanyang location. Mukhang hindi na niya ginagamit ang cellphone. Nabahala na rin si Dale. Kapag kanong tahimik si Marlon, alam nilang may lihim na ginagawa ito. At pinaghihinalaan na sila. Maging ang pilot ng private chopper nito, ibinalik ang dati. Lahat ng tao niyang itinalaga sa mga alam niyang assets ni Marlon, biglang pinalitan. Ang ibig lang sabihin nun ay nakakaalala na ito. Hindi mo ba pinamatyagan si Ben? Biglang naalalang itanong ni Elizabeth. Isa pa yan. Minsan hindi nasusundan ng ating tao dahil mabilis kumilos ang abogado. Hindi maaari ito. Baka pati si Melissa ipaghinalaan niya. Maaari pero kung ibebase sa investigasyon ng kanyang detective noon, may basihan para paniwalaan si Melissa, ang babaeng nagalaw niya noon. Isa pa tiyak gigipitin siya ng board of directors sa kanyang pagbabalik. Wala siyang ibang choice kundi ang pakasalan si Melissa. Napangiti si Rochelle at muling nagkaroon ng pag-asa. Kailangan na ni Marlon magkaroon ng asawa upang hindi ma-impeach sa pagkaka-CEO. Ang pagiging chairman, alam nilang hindi pa yun makukuha dahil sa kalagayan na matanda. Hanggat nabubuhay pa si Tasio, may chance pa si Dale. At kapag naisalin na ang kayamanan ni Marlon sa magiging anak nito, maaari na nilang walain sa mundong ito ang binata. Huwag mo nang problemahin ang pondo sa kumpanya. May nakuha kang shareholder at handang tulungan ang kumpanya upang makabangon muli. Talaga? Sino? Nagagalak niyang tanong kay Ralph. Abogado lang nakausap ko at confidential ang kanyang client. Binasa ko naman na mabuti ang contract at maswerte na tayong napili niya. Ngumiti si Ralph kay Ashley upang mapanatag na ang loob nito. May tiwala ako sa iyo. Ginagap niya ang likod ng palad ni Ralph na nakapatong sa lamesa. Alam ni Ashley na matalino ang kaibigan at wala siyang dapat ipag-alala pagdating sa pagpapasya sa kumpanya. Napanood mo na ba ang balita? Pag-iba ni Ralph sa paksa. Tikom ang bibig na tumango si Ashley. Hindi talaga nakapaghintay ang pamilya at ipinagkalat na ang balita tungkol sa pagbubuntis ni Melissa. Trending ngayon sa social media at balita ang interview sa ina ng iyong pinsan. Sabi ni Ralph habang nag-scroll down sa laptop. Napasilip si Ashley sa pinapanood ng kaibigan nang marinig ang boses ng nagsasalita sa balita. Mataman niyang pinagmasdan ang mukha ni Elizabeth. Todo posture ito at umaakto pang nahihiya humarap sa kamera. Totoo po bang buntis ang inyong anak?
Tanong ng unang reporter kay Elizabeth. Yes, 1 month pregnant na po siya. Proud na pag-amin ni Elizabeth. Congratulations po, at magkakaroon na kayo ng apo. Pero totoo bang si Mr. Marlon Williams ang ama ng bata? Muling tanong ng reporter. Wala namang ibang karelasyon ng ate ko. Si Beauty na ang sumagot na siyang kasama ni Elizabeth. Napailing si Ashley. Hindi masagot ng direkta ng dalawa ang tanong dahil hindi pa lumalabas si Marlon. Sa tingin mo, si Marlon talaga ang ama ng pinagbubuntis na yung pinsan? Nangiintrigang tanong ni Ralph. Nagkibit balikat si Ashley bilang tugon sa tanong ni Ralph. Kahit pinsan niya si Melissa, hindi niya alam ang nangyayari sa buhay nito. Oo, at si Marlon ang nalink dito. Hanggat walang kumpirmasyon mula sa binata o pag-amin mula dito na ito nga ang ama, hindi niya rin alam ang sagot. Pagdating sa isla, pinalipas lamang ni Marlon ang isang araw bago lumuwas sa Manila. Sa opisina siya tumuloy at agad nagpatawag ng emergency meeting. Kahit ang mga board of directors, nagulat sa bigla ang dating ni Marlon at nabahala sa biglaang meeting. Ano na ang gagawin natin ngayon? Tanong ni Lucas, isa sa umanib sa partido ni Dale. Hindi ko pa siya nakakausap mula nang bumalik ng Pilipinas. Naihilamos ni Dale ang kalang palad sa sariling muka bago tumayo. Naroon sila ngayon sa kanyang opisina at hindi pa siya kasama sa ipinatawag na meeting. Hindi ko to napaghandaan. Kilala mo ang iyong kapatid at mukhang bumalik na ang kanyang alaala. Hindi mapakaling tumayo na rin si Lucas mula sa kinauupuan at humarap sa malaking bintana. Mula roon, tanaw nila ang maliliit at tamang laki na building na nakapaligid sa gusali ng kanilang kumpanya. Gagawa ko ng paraan para makapasok sa conference room. Alam mo na ang dapat gawin. Kailangan maidiin ang kanyang status ngayon. Tumango si Lucas at nagpa siya ng umalis dahil malapit nang magsimula ang meeting. Sa loob ng conference room, isa-isang pinasadahan ni Marlon ng tingin ang mga naroroon. Tahimik ang mga ito at sa kanya lang din nakatuon ang tingin. Sadyang nauna na siya roon at ang mga ito ang hinintay. Good afternoon everyone. Pagpasensyahan niyo na kung biglaan kayong pinatawag. Hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat ang tungkol sa naging status ng kalusugan ni Mr. Marlon Williams. Paunang bungad ni Ben na siyang tumatayong assistant na rin ngayon ng binata. Inalis ni Marlon ang assistant dahil walang tiwala kahit pa naging kaibigan nito ni Jugs. Ipinatawag kayo upang ipaalam na bumalik na ang alaala niya. At pag-uusapan ang dapat ayusin sa kumpanya. Pagpapatuloy ni Ben. Paano naman kami nakakasigurong bumalik na ang kanyang alaala? Dudang tanong ni Lucas. Pinakatitigan ni Marlon na nagsalita. Naaalala niyang ito rin ang isa sa humahadlang sa paghalili niya sa pagiging chairman noon. Kung hindi lang siya na-aksidente noon, tiyak na wala na ito sa posisyon nito ngayon. Biglang nangilag si Lucas sa paraan ng tingin sa kanya ni Marlon. Hindi nga maipagkailang bumalik na ang alaala nito. Mr. Lucas, maybe you've forgotten that I appoint you in your current position. Natahimik ang lahat nang marinig ang seryosang tinig ni Marlon. Maging ang aura ng mukha nito ay nakaka-intimidate. Hindi na kailangang questionin kung bumalik na nga ang alaala nito dahil nakilala na silang lahat. Hindi ko po yan nakakalimutan, Mr. Marlon. Tulad ng sinabi mo noon, business is business. At dapat laging unahin ang ikabubuti ng kumpanya. Matapang na sagot ni Lucas. Tama ka. At walang kaikaibigan o kamag-anak. Pero ano itong nangyari sa Arts and Design Department? Nanguusig na tanong ni Marlon. Hindi ba na dapat kami ang magtanong niyan sa iyo, Mr. Marlon? Lakas loob na tanong ng isa pang naroroon. Pinapunan ni Marlon ang tingin ng ginang na nagsalita. Naaalala niya rin ito na isa sa madaling masilaw sa posisyon. Nagtiwala kami sa iyo noon kahit wala ka pang maalala. Ngunit naging palpak ang trabaho ng taong napili mo. Nangyari ang lahat at wala ka pa rito. Pagpapatuloy ng ginang. Exactly. Nangyari nang wala ako rito. At anong ginawa niyo? Nanguusig na balik tanong ni Marlon sa ginang. Ginawa lamang namin ang nararapat. Si Lucas ang sumagot. Tama ba ang ginawa niyong pag-alis at pag-cancel ng kontrata without further investigation? Napipilan si Lucas at napahiya sa naging tanong ng CEO.
Pero ang kapatid niyo pang nagdesisyon, Mr. CEO. Pangangatwiran ng ginang. And what is your role as a board of directors? No wonder. If you don't think twice about planning to remove me from the position, what else can be done in this issue? Prangkang sumbat ni Marlon sa lahat. Napalunok ng sariling laway si Lucas at ang ginang. Mukhang namutla. Ramdam nila ang galit ng CEO at alam nilang gagamit ito ng dahas kapag sinagad nila ang pasensya nito. I will grant everyone who wants to destroy my name, and I will step down if you prove your decision is right. Panghahamon ni Marlon sa lahat. Mr. Williams, nagkamali lang po kayo ng iniisip. Inaamin kong isa ako sa sumang-ayon sa naging desisyon ng karamihan, pero hindi po namin naisip na alisin ka sa iyong posisyon. Paliwanag ng isa pang naroon. Sumang-ayon ang ilan pang naroon maging sina Lucas. Biglang naghugas kamay. Hindi na magbabago ang isip ko. Paiimbestigahan ko ang nangyaring kapalpakan sa department na yon at mananagot ang dapat managot. Pinalidad na deklara ni Marlon. Sino nga kaya ang totoong ama ng pinagbubuntis ni Melissa? At sino nga kaya ang pinaka-mastermind sa pagpapabagsak kay Marlon?